Hoy mga basketball fans! Grabe itong Charlotte Hornets kagabi, isang napakalaking panalo laban sa Utah Jazz, 150-95. Ito ang isa sa pinakamalaki at pinakadominanteng laro ngayong NBA season. Kamusta mga kadin-ie? Welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell para updated ka sa araw-araw na NBA balita at highlights. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalupit na laro ngayong season dahil ang Charlotte Hornets ay literal na dinurog ang Utah Jazz sa score na 150-95. Tama ang narinig ninyo, 55 points blowout ito at halos tapos na ang laban bago pa man matapos ang unang half. Unang quarter, simula ilang tapos yan eh. Mula sa opening tip, ramdam mo na agad na may masamang balak ang Hornets. Mabilis ang ball movement, solid ang depensa, at halos lahat ng tira ay pumapasok. Sa unang quarter pa lang, nagawa ng Charlotte na magtayo ng napakalaking lamang, at ang Utah Jazz ay mukhang tulala, sunod-sunod ang turnovers, sablay ang mga tira, at hirap na hirap makapasok sa loob. Isipin mo ito, 39-8 ang score sa isang punto ng first quarter. Parang practice game lang para sa Hornets. First half, historikong dominasyon. Pagdating ng second quarter, imbes na bumagal, lalo pang uminit ang Charlotte. 3-pointers dito, fast break doon, kahit sino halos pwedeng umatek. Sa kalagitnaan ng second quarter, umabot sa 47 puntos ang lamang ng Hornets. Bihira kang makakita ng ganitong klaseng agwat sa NBA, lalo na sa first half pa lang. Ang Utah Jazz, kahit anong adjustment ang gawin, wala talagang sagot. Nahihirapan silang makahanap ng open shots, at kapag may tira man, hindi rin pumapasok. Sa halftime, halos tapos na ang laban. LA nanguna para Guy Hornets. Hindi ito one-man show, buong team ang naglaro. Treman nanguna sa scoring mula sa bench, sobrang solid ng kontribusyon. LaMelo Ball, kontrolado ang tempo ng laro, may mga malulupit na 3-pointers. Brandon Miller, consistent scoring at kumpiyansa sa opensa. Miles Bridges, all-around game, parehong depensa at atake. Iba pang role players, lahat may ambag, walang patay na oras sa court. Sa kabuuan, 24 3-pointers ang naipasok ng Hornets, halos kada pasada, may banta mula sa labas. Utah Jazz, mahirap ni gabi. Para naman sa Utah Jazz, ito ang isa sa mga gabing gusto mong kalimutan agad. Mahina ang shooting percentage, sablay ang depensa, at hirap silang sumabay sa bilis ng laro. May ilang bright spots tulad ng effort ni Bryson Sabaw, pero sa ganitong kalaking agwat, hindi sapat ang individual effort kung bagsak ang team play. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang spacing, depensa, at ball movement sa modernong NBA. Ikalawang half, formalidad din lang. Pagdating ng third at fourth quarter, malinaw na kontrolado na ng Hornets ang laro. Nagpahinga ang ilang starters, nabigyan ng minutes ang bench players, pero tuloy pa rin ang scoring. Ang score na 150 puntos ay patunay ng mahusay na ball movement, mataas na shooting efficiency, disiplina sa opensa, at kumpiyansang dala ng team chemistry. Iyan ni ibig sabihin ito. Para sa Charlotte Hornets, malaking confidence boost ito. Ipinapakita nila na kapag gumagana ang sistema, kaya nilang tapatan kahit sino. Para naman sa Utah Jazz, oras na para mag-review ng depensa. Ayusin ang rotations. At humanap ng consistency. Ganito talaga ang NBA, minsan ikaw ang nananalo, minsan ikaw ang nadudurog. Ang laban na ito ay hindi lang basta panalo, isa itong statement game para sa Hornets. Kung hindi mo pa napapanood ang highlights, recommend ito, lalo na kung fan ka ng fast-paced, 3-point heavy basketball. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng NBA recap, comment down below kung anong game ang gusto mong i-feature next. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.